Dalan nila ko si Mike Abe. Sabi, General, si Mike Abe pinapatigil na pala ng PCO dahil sa bulgar niya sa korupsyon na nangyari sa PCO. Wow! Salute kay Mike Abe. Tuloy mo, yan. Labanan natin ang korupsyon. So itong laban sa korupsyon, wala nang politika. Kung maka Marcos ka, maka Duterte, maka whatever. Ang kinabukasan ng ating susunod na salinlahi ang nakataya. Magkaisa tayo laban sa korupsyon. At ito, binulgar ni Mike Abe ang korupsyon sa PCO. Ngayon pinapatigil na siya. I don't know kung sisibakin siya. Suportahan natin si Mike Abe. Laban dito sa korupsyon nangyari sa Marcos administration. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Naunang may programa siya. Binulgar niya yung mga korupsyon sa PCO, lalo na sa PTB4. So, pakinggan. Just lang ito dahil marami na pong nagtatanong, marami na hong naghahanap, maraming ang iba nagulat pa. Uy, salamat na pala doon sa mga tawag at mga text, tawag at nakikibalita. Ayan po yung ating pag-uusapan. Ngayong biglaan na ating broadcast. Ayan, no? Halaga lahat, pero smile tayo. Kaya talaga, may mga pagsubok talaga. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal sa gobyerno, at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya ng halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung ano man. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon, at sa social media, sa aking mga channel. Mike Abe Opinions channel ito at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon at sa Pangulo. Pero ito po ang nangyari. Yon. Yan, masaya. Yan na. Hindi na po ako pinayagan at madaling sabi, umalis na po ako sa PTB4. Allah! People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil, ang tamang nagpatigil, ayaw niya sa Mike Abe Live. Dahil sabi, yung PCO, Office of the President, na si Acting Secretary Dave Gomez, ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Yes! Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abe Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary po ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abe Live sa telebisyon. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway, most project, substandard, at mga katiwalian. Anti-corruption si Pangulong Marcos. So akin po sinusundan yan, voluntary. Correct. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umami na mayroong korupsyon, napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan.
So ako voluntaring sumusunod dyan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abby Live sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV po, mayroon ding korupsyon. Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga balita, in-expose na ho ni Senator Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon na telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga kisame nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Ang studio dadalawa, yung isa madalas sira pa, isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Magulo, kawawa yung mga empleyado. At ang Channel 4. Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang propaganda, tumutulo dyan. Pumapagsak na yung kisame dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasa ng pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, ako pinandyan pa eh. Nagpapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre nakakontentay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo magbuprotes ng matino. Okay. Salamat, Mike Abe. Kahit maka Marcos ka, ako naman maka Duterte, kaya lang sa pag-expose ng korupsyon, saludo ako kay Mike Abe. Suporta ako sa inyo. Ituloy mo yan. May prinsipyo ka. At sana mas marami pang mga BBM vloggers na katulad ni Mike Abe na magsalita laban sa korupsyon. So, tama lang yung ginawa niya. I-expose ang korupsyon sa PCO. Ngayon, sinibak na siya. Okay. So, ganyan po. Kalakaran. Pag nagsasalita ka against corruption, sisibakin ka. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, nagpapatanim tayo, may livelihood assistance tayo sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Elvin sa iyang tamnan og kape. So karon ako siyang bisitaon. So mananigiyalogon sa iyang bangag, galawmon. So mao na ni ang seedling among napalit nga natanom